The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ikaapat at huling linggo ng Adbyento ngayon. Ikasyam at huling araw ng pagnunubena natin para sa araw ng Pasko. Napakabilis nga nung araw, ano? At makikita natin mula nang magsimula tayo ng Adbyento, 4 na linggo na nakararaan, ay unti-unti yung mga developments na atin nakikita, kahit physically. Halimbawa dito sa ating simbahan, dati hindi ganito karami mga parol na nakikita natin. Pero ngayon kahit saan mo ibaling ang tingin mo, may makikita kang parol. Dati, yung kandila na naroroon, yung Advent wreath natin, isa lang ang sindi. Ngayon, 4 na. Dati rin, wala pang bilin dyan. Ngayon, naroon na rin ang imahe ni na Maria at ni Jose. Dati, wala pa rin mga reindeer. Ngayon, 2 na sila narito sa likod natin. At hindi lamang physically nakita nating development ng mga pangyayari, pero maging sa mga tema ng 4 na linggo ng Adbyento. Halimbawa, sa unang linggo ng Adbyento, ang panawagan sa atin, gumising, wake up. Nung pangalawang linggo ng Adbyento, ang sabi sa atin, tuwirin ang dadaanan ng Panginoon. At nung nakaraang linggo, 3 linggo ng Adbyento, ang sabi sa atin, magalak. At sa araw na ito, ang panawagan sa atin, pinapaalala sa atin, the Lord is with you. Sumasa iyo ang Panginoon.
Yun ang tinuran nung anghel sa kanyang pagdalaw kay Maria. Ang Panginoon ay sumasa iyo. At may kita natin sa mga pagbasa natin sa araw na ito, sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, ito'y tungkol sa mga taong napupuspos ng presensya ng Diyos. Sumasa kanila ang Diyos. Sa unang pagbasa, natunghayan natin ang kwento ni Haring David. At dito sa ating Ebanghelyo, tungkol naman sa kwento ni Maria. Dalawang magkaibang tao na nabuhay sa magkaibang panahon. Subalit, mayroong common about them. Sila yung mga ordinaryong tao na tinawag ng Panginoon. Si David, halimbawa, hindi inakala maging nung kanyang ama na karapat-dapat na maging hari. Kaya nga nung nagtanong yung propeta kung sino ang pwede niyang i-anoint ng langis, hindi niya dinala unang-una si David. Dahil ang isip ng tatay niya, ordinaryong tao lamang to si David, namamastol. Ganon din si Maria, isang ordinaryong babae na walang mag-aakalang siya ang magiging ina ng anak ng Diyos. Subalit may nakita ang Diyos sa kay David at kay Maria na hindi nakita ng mga tao. Si Haring David, nakita ng Panginoon Diyos na ito ay maaring maging hari ng Israel. Si Maria, nakita ng Diyos maari itong maging ina ng kaniyang anak. And besides being common people, there is something that binds David and Mary. Doon sa dalawang kwento, it's all related to the concept of a home. Tahanan. Halimbawa, si Haring David, nung siya'y nabubuhay, nung ma-realize na napakaganda ng kanyang tinitirhan, sinabi niya, bakit hindi ko kaya pagawan ng tahanan ang Diyos? Ako nakatira sa Marangyang Kastilyo, ang Diyos nakatira lamang sa isang kubol. Kaya't nais kong igawa ng tahanan ang Diyos. Pero anong sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos sa kay David, David, ako ang gagawa ng tahanan para sa iyo. At ang iyong tahanan, ang iyong kaharian, ay magiging magpakailanman. It will last forever. Kay Maria naman, tungkol din sa tahanan yung pagdalaw ng anghel sa kanya. Na kaya siya dinalaw ng anghel ay dahil gusto ng Diyos na manahan sa kaniyang sinapupunan. Nais ng Diyos na gumawa ng tahanan sa pamamagitan ni Maria. At dito nagsimula yung kwento ng ating pagliligtas sa pagnanais ng Diyos na gumawa ng tahanan sa atin, lalong-lalo na sa kay Maria. Kung titingnan natin yung kwento ni Maria, parang nakakatakot, sabi nga nila. Dahil kung ikaw man, nandun ka sa kwarto mo, nag-iisa ka, biglang may dumating sa iyo, hindi mo kilala kung sino, matatakot ka. At lalo pa kung mayroon siyang mensahe sa iyo na hindi mo lubos maisip kung ano ang ibig ipahiwatig. Ikaw, Maria, ay maglilihi. Siyempre, hindi mo maintindihan yun. Subalit si Maria, dahil sa kaniyang pananampalataya sa Diyos, ay nagawa niyang tanggapin yung sinabi ng anghel sa kanya. Nagawa niyang ibigay yung kanyang oo sa Panginoon. At ang naging turan lamang niya ay maganap nawa sa akin ang iyong salita. May it be done unto me according to your word. Siguro para sa atin na mga na nagsimba mula po nung unang araw ng pagsisimbang gabi,
Bawat isa sa atin ay may mga daladalang kahilingan sa Diyos. Kasi meron tayong paniniwala no, na kapag may gusto kang dasal, may kang hinihiling sa Diyos, isimba mo ng 9 araw sa simbang gabi at pagkatapos ng 9 days ay matutupad ang iyong panalangin. Pero pwede nating ibahin yung ganong pag-iisip na hindi lamang yung panalangin natin na ito ang masunod, pero higit sa lahat, sana sa 9 araw nating pagsisimba, tulad ni Maria, maibigay din natin yung oo natin sa Diyos. That we say yes to God and we tell Him, Lord, let it be done unto me according to your word. Kasi minsan kung tayo ay laging humihiling lamang sa Diyos, it's like we are commanding God, Lord, gawin mo ito. Ako ang masusunod dapat. Pero hindi ba mas maganda na ngayong magpapasko, we let God be God. We allow Him to do what He pleases with us. And we just simply say, Lord, let it be done unto me according to your word. And siguro mas magiging masaya at makahulugan ang ating Pasko. Dahil pag ganun yung ating pananaw, yung Pasko natin hindi lamang tungkol sa atin, hindi tungkol sa gusto natin, pero tungkol sa ating pagmamahal sa Diyos, tungkol sa ating pasasalamat sa Diyos. Let it be done unto me according to your will. Ako ay instrumento ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong kalooban. And I believe when we always have that in our mind, we will not celebrate a self-centered Christmas, but we will be celebrating a more Christ-centered Christmas. Kaya't itong halimbawa ng ating mahal na ina, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagtugon sa Diyos, naway matularan natin nang magkaroon ng tahanan din sa ating mga puso ang ating Panginoong Hesukristo.